A delightful morning, everyone. So, welcome na ulit sa ating daily morning devotional sa aklat pa rin ng In Heavenly Places. Purihin ang Panginoon sa kanyang pagpapala. Pinagkalooban niya ulit tayo ng panibagong araw na ating pag-aaralan ng kanyang mga salita. It's March 26, entitled The Blessings of Fellowship in Prayer. Then they that feared the Lord spake often one to another, and the Lord hearkened and heard it. And a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord and that thought upon his name. So, yung mga taong natatakot kay Christ sa Panginoon ay talagang natatakot na gumawa ng kamalian, ay magsasalita sa kanilang mga kapatid patungkol sa Panginoon. At ang Panginoon ay makakarinig sa kanila. At ang aklat ng langit ay isusulat doon yung mga bagay na ating mga nagagawa na nagbibigay kaluguran sa kanyang banal na pangalan. If Christians would associate together speaking to each other of the love of God and of the precious truths of redemption, their own hearts would be refreshed and they would refresh one another. So, bilang isang Kristiyano, kapag tayo ay nakikipagsalamuha sa isa't isa, magsasalita tayo patungkol sa pag-ibig ni Kristo, pag-ibig ng Panginoon sa atin, at ang kanyang banal na katotohanan na siyang magliligtas sa bawat isa sa atin ay magtatanim sa ating mga puso at magbibigay ng panibagong lakas, at ito'y mababago sa bawat isa sa atin. We may be daily learning more of our Heavenly Father, gaining a fresh experience of His grace. Then we shall desire to speak of His love, and as we do this, our own hearts will be warm and encouraged. If we thought and talk more of Jesus and less of self, we should have far more of His presence. Napakaganda po mga kapatid, ano? Kung mapapansin natin, araw-araw tinuturuan tayo ng Panginoon sa ating mga gagawin. Araw-araw binibigyan niya tayo ng preskong biyaya upang ma-experience natin yung mga bagay na kalugod-lugod sa kanyang harapan. At kinakailangan na hangarin natin na magsalita ng pag-ibig ng Panginoon at gawin natin sa ating mga puso, o gawin natin ito ng buong puso upang ito'y magbigay ng encourage sa ating sarili at sa mga tao. Kapag ang ating pag-iisip ay talk more of Jesus at less sa ating mga sarili, o ang ating mga pag-iisip ay hinahangad natin na magsalita ng mas more than pa kay Jesus kaysa sa ating mga sarili, tayo ay mas katanggap-tanggap sa kanyang paanan. Kaya nawa ay sa ating buhay, mamatay na nawa ang ating mga pride, ang ating mga galit, mawala na ito sa ating mga puso. Ang ating pag-inis, kainisan na tinatanim ng kaaway sa puso ng tao, matanggal na iyan dahil natatakot ang kaaway sa presensya ng Panginoon. At palagian natin nakakonect tayo sa ating Panginoon sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Mga kapatid, napakatamis, napakaganda na paulit-ulit ang pa-remind ng Panginoon sa atin. Let small companies assemble in the evening, at noon or in the early morning, to study the Bible. Let them have a season of prayer, that they may be strengthened, enlightened, and sanctified by the Holy Spirit. So, kahit sa maliliit na pagsasama-sama sa mga magkakapatid, kapag nag-assemble tayo ng every evening, noon, and early morning na mag-aral ng kanyang mga salita, mapapansin natin na gaano katamis ang mga panahon na ipupuno natin ng panalangin at pagbabasa ng kanyang mga salita. Mas the more kasi natin ginagawa ito, mas the more na matatransform sa ating buhay, mas the more tayong nauuhaw sa kanya, mga kapatid, na hinahangad natin more than ang kanyang katwiran. Ito yung magbibigay sa atin ng kalakasan at katalinuhan at magpapabanal sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. If you yourselves will open the door to receive it, a great blessing will come to you. Angels of God will be in your assembly. You will feed upon the leaves of the tree of life. Napakaganda, mga kapatid, ang kanyang pangako na kapag sa ating mga sarili ay binuksan natin ang ating mga puso na tanggapin ang kanyang pagpapala, ang mga anghel ng Diyos ay talagang ating kasama at atin ding patuloy na kainin ang mga dahon ng punong kahoy ng buhay. Dahan-dahan kasi mga kapatid, dito sa buhay natin sa mundong ito, nasa process po tayo, at the more tayong lalago sa ating kaalaman bilang Kristiyano, ano yung mga inihanda ng Panginoon ng mga katotohanan, at ito'y ating tanggapin. Gawin natin itong gabayan. Gawin natin ito upang ang ating mga puso ay mapuno ng kanyang katwiran. The fact that the Lord has been
represented as hearkening to the words spoken by his witnesses, tells us that Jesus is in our very midst. He says, "Where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst." Napakaganda mga kapatid. Kung 2 o 3 lang kayo na nag-aaral ng kanyang mga salita, nandyan ang Panginoon sa ating mga kiliran. Kahit anuman ang mangyari sa ating buhay, mga kapatid, kapag palagian natin tayong nakakonect sa Kanya, saan man tayo magpunta, ang lumalabas sa ating mga bibig ay mga bagay na nagbibigay kalakasan sa ating spiritual na pakiramdam. At ito yung malaking lesson na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, na represented ito ng kanyang mga salita, na tayo ay kanyang mga saksi, na nandyan ang Panginoon. Kung ano man ang ating ginagawa, nawa ay hindi natin ipagkait ang ating mga talento, ang ating mga panahon sa kanyang mga salita. Maging relax po tayo, magpahinga po tayo sa kanyang mga salita. Pahingahin natin ang ating mga kaluluwa, inumin natin ang tubig ng buhay, na kung saan ito'y dumadaloy na hindi na mauubos, na nanggagaling sa mga salita ng Panginoon. One person is not to do all the witnessing for Jesus, but everyone who loves God is to testify to the preciousness of His grace and truth. So, kung isang tao ay maging isa siyang witnessing ng Panginoon, na bawat isa sa atin na nagmamahal sa Diyos ay magiging isang testify, o tayo ay makakatestify ng pag-ibig, kung gaano katamis ang biyaya ng ating Panginoon, ang biyaya na nagmumula sa kanyang katotohanan, sa kanyang mga salita. Nawa ito'y mapabanal sa ating mga puso. Praying together will bind hearts to God in bonds that will endure. Confessing Christ openly and bravely, exhibiting in our characters His meekness, humility, and love will charm others with the beauty of holiness. So, kapag tayo ay nanalangin, ay pinupuno natin ang ating mga puso ng pag-ibig ng Diyos, na tayo ay ating inilalarawan si Kristo openly and bravely sa ating buhay, ang kanyang karakter especially sa ating buhay, ang kanyang mapagpakumbabang puso, ang kanyang pag-ibig will charm others with the beauty of holiness. Napakaganda mga kapatid, kasi hindi yan matatago sa atin. Kapag yung katotohanan tumubo na sa ating mga puso, ito yung magpapabago sa ating buhay. Mapapansin natin na sa bawat hakbang natin bilang Kristiyano, na failure tayo, pero ang Panginoon nangangako, tutulungan niya tayo, aagakon niya tayo, sasamahan niya tayo sa kabiguan, bibigyan niya tayo ng tagumpay, at gagawin niya ang mga bagay na hindi natin nagagawa. Kaya napaka-bless natin mga kapatid. Napakatamis ng kanyang pag-ibig. God will remember those who have met together and thought upon His name, and He will spare them from the great conflagration. They will be as precious jewels in His sight. It is not a vain thing to serve God. There is a priceless reward for those who devote their life to His service. So, ang Panginoon, nakakaalam siya, at inaalala niya ang lahat ng mga taong nagsasabi sa mga bagay na nagmumula sa langit. Sinasabi ginagawang palatuntunan ng kanyang mga salita. At kapag lagi ito sa ating mga isip, ang kanyang pagpapala, ang kanyang kung paano natin magbigay kapurihan sa kanyang pangalan, He will spare them from the great conflagration. No? Nagbibigay din siya sa atin ng mga bagay na magamit natin sa ating paglago bilang Kristiyano. Yung mga precious jewels sa kanyang paningin. Tayo, mga kapatid. It is not vain thing to serve God. So, ang ating pagsaserve sa ating Panginoon, kahit napakaliit na bagay ito, basta buong puso nating inialay sa Kanya, mga kapatid, hindi ito magiging walang silbi. Kundi ang Panginoon ay nakakita sa ating mga puso, hinahangad niya na kung gusto nating mapabanal ng Kanyang mga salita, makipag-cooperate po tayo paulit-ulit sa Kanyang mga salita, sa Kanyang banal na Espiritu. Ito yung hindi mo mabayaran na regalo ng Panginoon sa atin, yung buhay ng kanyang pagsiservisyo, lalo na ang kanyang sakripisyo, na dahil sa Panginoong Hesus, tayo ay may pagkakataon upang mabago. Kaya nga sa ating pag-aaral ngayon, pinapaulit-ulit ng Panginoon na i-remind sa atin yung kung paano manalangin, at kung paano na napakalaking pagpapala kapag meron tayong pakikisalamuha sa ating mga kapatiran sa panalangin at sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Isabuhay ang bawat liwanag na ito dahil sa ating mga sariling mga hinahangad, mga kapatid.
Kinakailangan na under ito ng kanyang banal na kalooban. At kapag nasimulan na natin na pag-aralan ang kanyang buhay, ang kanyang karakter, ang kanyang matatamis na karakter, makikita natin ang ating sariling mga kahinaan. Mas doon tayo mas lumapit. Gawin nating hagdan yung salita ng Panginoon at gawin din nating hagdanan yung mga bagay na negatibo na nangyayari sa buhay natin upang maging matagumpay at mapanagumpayan natin ito. Kaya nangako ang Panginoon na mapapanagumpayan natin. Huwag lamang nating kaligtaan na lumapit sa Kanya. Humingi ng gabay araw-araw, minuminuto mga kapatid, walang hinto. Pray without ceasing. Ihingi natin sa Panginoon ang lahat ng pagpapala dahil kapag tayo ay nakikipagsalamuha sa ating mga kapatiran, doon bubukas ang langit at ipagkakaloob niya sa atin ang more than panabiyaya kapag atin itong ginagamit sa kanyang kaluwalhatian. Purihin ang Panginoon sa umagang ito at God bless po sa ating lahat.